para sa iyo, sino ang mas mabango? Risa Hontiveros o Sara Duterte? Okay, go for Sara Duterte. Kay Sara. Kay Sara ako. Oo. Yeah, Bakit? Bakit? Ito, gusto ko itanong. Sarah, although- you have big vote. Nag-iisa ito ha, pero ang galamay nito. Parehong babaeng leaders ng magkalabang kampo. Laging laman ng mga balita, pero para sa iyo, sino ang mas mabango? Risa Hontiveros o Sara Duterte? Okay. Well, yung anak ni Risa nakakasama ko sa gym, no? Oo. Okay. Talaga? Yung Yung anak babae? niya, lalaki. Yung lalaki. Although I haven't met si Risa Oo. personally, Senator Risa, but I'll go for Sara Duterte. Kay Sara. Kay pa rin. Sara ako. Oo. Yeah, Bakit? Bakit? Ito, gusto ko itanong. I met naman kasi Marcoses, I'm close to Imelda Marcos. I met Digong sa Malacanang. Nung nakausap ko si Digong kasi, he's very sincere din. Kung paano pinapaliwanag yung ibang tao na andun yung sinceridad niya. Nagulat ako, sabi ko, di ba ito yung pagka nasa media, nagmumura? Sa Malacanang, nung kausap ko siya, talagang he was really there just for as the father of the Filipino people. Yung ganun siya magsalita. Kaya natouch ako sa kanya. Okay. Yung ganun. Saka nagdi-dinner pa nga siya. Meron akong event na noon. Nagpaalam ako na, Mr. President, pwede ho bang hindi pa kumakain pa kayo magpaalam na ako sa inyo? Meron pa ako next event. Oo naman, pumunta ka na. Kailangan niya, puntahan mo yan. Ganun siya kabait, napaka-down to earth niya. Kaya, So, saka si Sara rin kasi. kaya ginusto mo si Sara because of Of the Digong. father. Because of the father. Are you telling me that you're going to push her for the presidency this Yes. coming Yes, I think. 2028? Yeah, I think kay Sara, if ever, yes. Oo. Yeah, para lang sa father niya. Sarah, Although- you have big vote. Nag-iisa ito ha, pero ang galamay nito, ito, alagaan mo na. No, pero I also close it to the Marcoses. No, I'm very especially kay Imelda Marcos. We usually oo. have dinner pagka Pag first kami merienda Tuesday. siya, nag-iimbita Yes, siya. oo, sa Sa Malacanang. Oo. Every first Tuesday, di ba? Oo, Nandun din ako. Ako, ilang Oo. beses ako nagpunta doon. Oo. In fairness, I like the merienda. It's Oo, so merienda Filipino. siesta, correct. Oo, Filipino. May I love kantahan, that. sayawan, di ba? Oo. Ayun. Kasi yun daw ang gusto ng lola mo eh. Correct. Oo. Ni nanay. So, ito na. Ayan na mga kababayan, umpisa na nagpahayag na po ng suporta itong si Joel Cruz or mas kilalang Lord Absence din mga kababayan, no? Dito sa kanyang suporta kay Vice President Sara Duterte kung tatakbo itong presidente sa 2028 at kung makakalaban niya itong si Senator Risa Hontiveros ay tsak na susuportahan niya itong si VP Sara Duterte mga kababayan at mayroon pang dahilan, no? Meron po siyang experience pala mga kababayan na bumisita siya doon sa Malacanang kay dating Pangulong Duterte at doon po niya nalaman, no, na iba pala talaga si Pangulong Duterte kasi nakikita niya daw sa TV nagmumura pero nung personal niya kausap niya ay naramdaman niya mga kababayan na talagang napaka down to earth at naramdaman daw ni Joel Cruz mga kababayan na sincero itong si Pangulong Duterte sa kanyang trabaho, no, bilang ama ng mga Pilipino at meron din po siyang experience dito naman sa mga Marcoses pero more on party mga kababayan yung sinabi niya kasi itong si dating First Lady Imelda Marcos ay nag-i-invite daw sa kanila at yun may kainan, merienda, sayawan at alam naman natin na yun talaga yung nangyari noon, no? Binatigos nga din po sila yung party daw doon mga kababayan, no? Nung panahon nila at hanggang ngayon mga kababayan itong mga konsyerto sa Malacanang, itong mga events dyan sa Malacanang na nag-iimbita, may kainan, may sayawan, may mga concert nga, may mga sikat na mga Filipino artist, yung mga invited guest nila mag-perform, no? Doon sa kanilang mga konsyerto sa Malacanang at hindi lang isang beses yan nangyari kundi maraming beses po mga kababayan. At syempre, taliwas naman yan doon sa panahon ni Pangulong Duterte kasi sa panahon niya
ay tipid po sila mga kababayan, no? Hindi po sila gumagastos ng mga mamahaling pagkain para lang sa mga bisita. Yung maraming mga secretary at mga cabinet members, no? Ni Pangulong Duterte noon na nagsabi niyan na talagang tipid po sila noon at nahihiya si Pangulong Duterte na gumastos ng pagkain, no? Or para sa pagkain para lamang kainin nila doon sa Malacanang at sa mga bisita. Unlike ngayon, mga kababayan, na unli yung kanilang mga kain no dyan or kainan. May mga, syempre, may mga alak, yung mga wine, yung mga steak, yun po yung wala sa panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan. At para po sa aking personal na opinion, mga kababayan, dyan pa nga lang, no, itong mga konsyerto dyan sa Malacanang at hindi naman pera nila yung ginagastos dyan, mga kababayan, malamang, no, pera ng taong bayan ang ginastos dyan sa pagkain at lahat sa mga artista na inargila nila ay malamang mayroong bayad yan, mga kababayan, no? At hindi lang pumaliit na halaga yan, mga kababayan, kasi yung mga ibang guest nila ay mga bigatin, mga sikat na mga personalidad, no, dito sa ating bansa at for sure malaki ang talent fee ng mga iyan, no? Ilang kanta lang yung kakantahin yan, ilang daang libo na yung bayad dyan, mga kababayan, no? At minsan siguro aabot ng milyon plus yung mga iba pang artist, kasi hindi lang naman isang artist yung inimbita nila at hindi lang po isang beses yan, mga kababayan, nangyari, maraming beses at talagang waldas yan para sa pera ng taong bayan, mga kababayan, no? At imbis na pangdagdag na lang sa tulong doon sa mga tunay na nangangailangan, no, mga kababayan, yung mga pinagagastos dyan, kaya dinagdag nila doon sa pondo noon sa mga public hospital, mga kababayan, no? Kagaya po dyan sa Philippine General Hospital na kung saan nung panahon ni Pangulong Duterte ay binigyan niya ng 100 million monthly itong PGH, mga kababayan, para pang tulong doon sa mga libo-libong pasyente dyan na pumipila, no, araw-araw, walang patid dyan sa PGH, mga kababayan. Kaya talagang hirap na hirap yung mga kababayan natin dyan na sa pila pa lang, kalbaryo na at yung gamot pa, no, kasi syempre wala namang yung gamot ang mahal-mahal din, depende kung anong sakit nila, ay sana tinulong na lang nila dyan, mga kababayan, sa PGH. Although sabi na nga po ng Pangulo na zero billing na daw ngayon, mga kababayan, sa mga public hospital, pero iwan ko lang kung lahat kaya ay gano'n, no, yung experience, mga kababayan, na wala nang binayaran sa mga public hospital. At patungkol naman dito, mga kababayan, kay Senator Risa Hontiveros, no, kung matuloy po siya dito sa kanyang pagtakbo sa 2028 bilang presidente at yung kanyang katandem daw dito ay si Trillanes, mga kababayan, no, ay tingnan natin kasi napakalayo po niya sa survey, no, mga kababayan, doon sa isang survey na lumabas sa WR numero survey na kung saan si VP Sara ang nanguna, nakakuha ng 31.4% yata yun kung hindi ako nagkakamali, at itong si Risa Hontiveros ay mukhang nasa dulo, mga kababayan, no, although pasok siya sa top 10 pero malayo yung agwat, mga kababayan. Yung pangalawa kay VP Sara yung dating VP Leni Robredo na merong 13.3% lang, mga kababayan, no, at yung kay Senator Risa Hontiveros pala nakakuha po siya ng 1.4% lang, mga kababayan. So malayong-malayo dito sa agwat niya kung kakalabanin niya dito si VP Sara Duterte na may 31.4%, mga kababayan. At mukhang magkawatak-watak pa nga ito, mga kababayan, no, itong mga dilawan, itong mga liberal at pinklawan, dahil si VP Leni Robredo, siya yung pinakamataas dito, no, na sumunod, 13.3%. At kung tutuloy si Senator Risa Hontiveros ay talagang magkakalaban po sila, no, at mahati yung suportan ng mga dilawan at pinklawan, kasi syempre yung mga pinklawan bubuto yun kay VP Leni Robredo, at yung miyembro ng Makabayan Black ay for sure dito po yan na susuporta kay Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, if ever magkatapat tong dalawa. At para po sa inyo, mga kababayan, no, sino po yung mabango sa inyo sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at itong si Senator Risa Hontiveros, at sa iba pa, mga kabayan, na posibleng mga kalaban po nila sa 2028 presidential election? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.